Sinusubaybayan natin ngayon ang misteryong kinasasangkutan ng Amerikanong estudyante sa kolehiyo sa ibang bansa. Ang estudyanteng nagbabakasyon sa Barcelona ay nawawala matapos biglang maglaho sa isang nightclub malapit sa tabing dagat sa madaling araw. Ayon sa ulat, may malaking pahiwatig na nakuha ang pulisya sa kaso at may bagong ulat na posibleng may nangyaring masama. Nandito kami sa On The Case na inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sige, lalong umiinit ang istoryang ito ngayon at ito ang pinakamasamang bangungot ng isang magulang. Nag-spring break ang anak mo para bisitahin ng mga kaibigan sa ibang bansa sa isang medyo ligtas na lungsod. Pero bigla kang nakatanggap ng tawag na nawawala siya. Iyan ang bangungot na dinaranas ngayon ng pamilya lang 20 anyos na si James Gracie, na kilala rin bilang Jimmy. Estudyante siya sa Universidad ng Alabama at nakatagdang magtapos sa susunod na tagsibol. Tubong Chicago siya. Ngayon, nasa Barcelona si Jimmy para sa personal na biyahe ngayong spring break sa kolehiyo. Bibisitahin daw niya ang ilang kaibigan na nag-aaral din sa Barcelona, na kilalang destinasyon ng mga estudyante sa kolehiyo na gustong mag-aral abroad. May bagong ulat habang binabantayan natin ang kwentong ito buong araw sa pag-ulad ng mga pangyayari. Mahalagang pag-usapan ng bagong ulat na ito, nakalalabas lang mula sa Wyatt TV sa Alabama, kung saan binanggit ng ulat ang isang media outlet at isang reporter sa Barcelona. Abang nire-review ng pulisya ang surveillance footage, pinaghihinalaang may nangyaring masama sa kaso. Ngayon, inaalam pa rin namin ang ibig sabihin at detalye nito. Binanggit ng Wyatt ang reporter mula El Periodico sa Barcelona. Ayon sa outlet, nakita ng pulisya sa surveillance footage si Jimmy sa labas ng club na pinuntahan niya kasamang mga kaibigan. Pagkaalis ng mga kaibigan niya, nagpaiwan pa siya. Bandang 3:00 ito ng madaling araw. Nakita raw siyang umalis sa labas ng club kasamang isa pa. Nasa mga pulis na ngayon ang telepono ni Jimmy. Mukhang napakahalaga kung paano ito natagpuan. Ito ang mga alam natin habang sinusuri natin ang mga bagong pahiwatig. Aktibong nagpo-post sa Facebook ang nanay ni Jimmy tungkol sa pagkawala ng anak niya. Nag-post siya ng larawan niya sa isang Facebook group at sinabing ito raw ang litrato ni Jimmy noong gabing nawala siya. Dito siya huling nakita, sa nightclub na Xoco sa Barcelona. Nung nakita namin ang mga larawan ng lugar sa Instagram, makikita mong sobrang dami ng tao doon. Ibig kong sabihin, yung nightclub na may dance floor, kung saan siksika ng daan-daang tao. At ito yung klase ng lugar na bukas hanggang madaling araw na medyo karaniwan sa Europa. Huling nakita si Jimmy ng kaibigan mga 3:00 ng madaling araw sa nightclub na ito. Martes ng umaga sa Barcelona. Nagpa siya ang kaibigan na yon na tapusin na ang gabi at bumalik sa Airbnb kung saan sila lahat tumutuloy. Pero si Jimmy, ayon sa kanila, ay nagpa siya na manatili pa sa nightclub na ito, Xoco. Pero si Jimmy ay hindi na raw bumalik sa Airbnb. Nang hindi siya bumalik, nagpa siya ang mga nakakakilala sa kanya na maghanap, tumawag sa otoridad at iulat na nawawala siya at posibleng napahamak. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mga mahahalagang pahiwatig na maaring hawak ng mga otoridad sa kasong ito, gusto ko munang ipakita sa inyo kung saan matatagpuan ang Xoco sa mapa ng lungsod. Dahil naniniwala rin akong mahalaga ito. Makikita ninyong nasa tabing dagat talaga ito. Malapit mismo sa baybayin. Hindi pa malinaw kung ano ang kuha ng mga kamera ngayon. Kung sa tabing dagat o kalsada papasok ng lungsod, nakita si Jimmy na umalis sa club na umano'y may kasamang iba. Ngayon, isinulat ng nanay ni Jimmy na suot ni Jimmy ang isang puting t-shirt at madilim na kulay na pantalon, malamang ay joggers. At malamang ay may suot din siyang gintong kwintas na may palamuting krus na may rhinestone. Narito pa ang isang larawan mula sa nanay niya. 2 araw bago siya mawala ayon sa kanya. Ayon sa ulat, ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay papunta ngayon sa Barcelona upang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanya. Ang mga kaibigan na binisita niya sa Barcelona, ayon sa ulat, ay kasalukuyang naghahanap sa kanya ngayon. Kung ise-search mo si Jimmy sa Facebook, madami kang makikitang groups ng Amerikanong estudyante abroad na nagbabahagi ng kanyang larawan at nagpapakalat ng balita tungkol sa kanya. Pag-usapan natin ang mga malaking pahiwatig na yon. Nakuha ng pulisya sa Barcelona, hindi lang ang surveillance footage ng pag-alis niya sa club, kundi pati ang cellphone niya. At sinabi ng tagapagsalita ng pamilya sa Fox News na nahanap ang telepono nung inaresto ang isa pang tao. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano nadakip ang taong ito? Sinusubukan pa rin naming alamin yan sa mga oras na ito. Pero idagdag mo pa dyan ang ulat mula sa Wyatt TV
na binanggit ang impormasyon mula sa Barcelona na tinitingnan ng pulisya ang posibilidad ng foul play dito. Patuloy nilang nire-review ang surveillance footage sa mga oras na ito, na nagpapakita kay Jimmy na umalis ng club kasama ang isa pa. Ngayon, ang mga pulis sa Barcelona sa kasalukuyan ay naging tahimik o hindi nagsasalita ng marami, lalo na sa harap ng international media. Nagpahayag ang pulisya ng Catalonia sa NBC News. Nagsasagawa kami ng paunang verifikasyon at may ulat para sa bukas na investigasyon. May tawag kahapon ng 1:00 ng madaling araw tungkol sa posibleng pagkawala. Iniulat na naganap ang pagkawala noong Marso 17, 2026 bandang 3:00 ng umaga. Sa Port Olympic, ulitin ko, bumibisita si Jimmy sa mga kaibigan niya sa Espanya, kung saan sila nag-aaral sa ibang bansa ngayong semestre. Si Jimmy ay 6 na talampakan at 1 pulgadang taas at 100 at 75 pounds ang bigat ayon sa kanyang ina at ama, na parehong nasa Barcelona habang patuloy siyang hinahanap. At patuloy naming babantayan ng mabuti ang kwentong ito. Kasama natin ngayon upang pag-usapan ang pinakabagong balita tungkol sa kasong ito ay ang pribadong investigador ng mga nawawalang tao na si Steve Fisher. Salamat, gaya ng dati, sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime. Pakatapos lang naming pag-usapan ng mga bagong detalye ng kasong ito habang nagre-record kami ngayon. Ano ang pinakapumukaw ng atensyon mo bilang investigador ng ganitong mga sitwasyon? Alam mo, yung aspeto ng pagiging banyaga ng kaso ay napapahirap sa sitwasyon. Ibig ko sabihin, alam ko sobrang desperado ng pamilya na yon. Sa normal na kaso na nawawala, nagkakagulo na, hindi mo alam ang gagawin. Paano pa kung nasa ibang bansa ka na walang sariling kapulisan at may language barrier pa? Nakakaawa talaga sila. Pero alam mo, dapat magsimula talaga sa surveillance at lalo na dyan sa Europa at sa parte kung saan siya naroon, punong-puno ng mga kamera. Kaya sa tingin ko, mabilis na lang matutunto ng nangyari. Alam ko na may mga bagong ulat mula sa mga mamamahayag na pinaghihinalanan nila ngayon na may nangyaring masama. At palagay ko ay based yun sa mga nakikita nila sa mga camera. Tama. At ayon sa ulat na ito, parang dumaan sa ilang tao ang impormasyon. Ang Wyatt TV ang naglabas nito. Galing sila sa Alabama. At pagkatapos, nakipag-usap sila sa isang reporter na nagko-cover ng kasong ito sa Barcelona na nagsabing nangyari ito pagkatapos ng 3:00 ng madaling araw. Nakakita sila ng video ni Jimmy Gracie na umalis sa nightclub na ito kasama ang isang tao. Hindi natin alam kung babae ito. Hindi natin alam kung lalaki ito. Hindi rin natin alam kung ano ang relasyon nila. Pero alam mo, umalis siya sa nightclub na ito. At dahil doon, pinaghihinalaan nila na may nangyaring masama. Nakaka-interes, yung kaibigan niya nakasama niya sa nightclub hanggang 3:00, tapos iniwan siya. Iisipin mong isa siyang mahalagang saksi kung sino ang kasama nila sa nightclub na yon. Kasi hindi ko maisip na kung mahilig lang talaga sa nightclub ang kaibigan mo, hindi naman siya mag-iisa doon. Siguradong may mga tao silang kinausap sa loob. Oh, tama ka. Hindi rin kakaiba ang 3:00 ng umaga sa Barcelona. Sa katunayan, 11:00 pa nagbubukas ang club na to. At naintindihan ko kung bakit. Alam mo yun, ginawa ko na rin yan. Dati ko na rin ginagawa yan. Alam mo, gusto ko magpaiwan doon dahil sa isang dahilan. Pero ang tanging dahilan lang naman para magpaiwan ka ay kung may nakilala kang tao doon na komportable ka, na gusto mong patuloy na makasama. Kaya oo, sigurado may isang tao doon na nakakaalam ng huling mga galaw niya. At naniniwala akong iikot doon ang lahat. Malamang kaya siya nakalabas ay dahil sa cellphone na nawala at ngayon ay nasa mga pulis na. Sa tingin ko yan ang sentro ng lahat. Maaring setup ito o isa pang pangyayari na nagtulak sa kanya lumabas dahil gusto niya hanapin ang cellphone o iniisip niyang alam niya kung sino ang may hawak nito. Pero sa tingin ko, hindi siya basta-basta nandoon mag-isa. Alam mo yan. Sasabihin ko sa'yo, kahit mabilis na akong tumingin online, maraming nag-post ng TikTok clips nung gabing yon bago pa nila napansing nawawala siya. May coverage sa loob ng club. Hindi man marami, pero meron bukod sa surveillance nila. May mga bagay din sa TikTok na yon. Oo, at kapag tiningnan mo ang Instagram ng nightclub, parang siksikan talaga ng mga tao dikit-dikit sa dami. Malinaw na ang Barcelona ay paboritong destinasyon ng mga nag-spring break at laging matao tuwing ganitong panahon. Pakiramdam ko, ang surveillance sa nightclub na to ay hindi lang basta kamera sa pader. Para may paraan silang makita kung sino ang kasama niya at saan sila pumunta buong gabi. Naalala ko yung mga panahong, hindi man ako nag-aral sa abroad, pero nakapunta na ako sa Barcelona at lagi mong naririnig kapag pumupunta ka sa Europa.
na parang mag-ingat ka sa mga mandurukot. Pero hindi mo naririnig na parang hindi ito yung lugar na maiisip mong ganon. Hindi ko sinasabing nangyari ito, pero yung mga bagay tulad ng kidnapping o marahas na krimen, parang hindi mo maiisip na nangyayari yun dito. At yun yung klase ng bagay na, alam mo yun, na dapat pag-ingatan ng isang dayuhan o galing sa ibang bansa. Mukhang kung mangyayari man ito, kung mapunta man ito sa masamang gawain, parang napakabihira talaga nitong mangyari. Makinig ka, baka magkaibang pangyayari lang talaga ito. Maring nanakaw lang talaga ang telepono niya at baka hindi pa niya alam. Kasi sinasabi nila, at alam ko na dumaan ito sa isang news station sa Alabama, pero ang binabasa ko talaga ay mula sa balita sa Barcelona. Isinalin ko lang ito. Sabi nila, nasa labas siya kasama ang di kilalang tao, pero walang nagsabi na may nakita silang away o iba pang insidente sa labas. Para magkaibang pangyayari ito, maaring may nakilala siyang iba at umalis sila na hindi konektado sa pagkawala ng telepono. Alam mo, baka wala talagang masamang nangyari, baka naglalasing lang sila. Pero mukhang may rason kung bakit nila sinasabing may nangyaring masama. At baka dahil kahit hindi pa nila nakikilala yung isang tao, baka may ideya na sila kung sino talaga yon, alam mo yun. At tandaan mo, industriya ng turismo ito, kaya magiging tahimik sila tungkol sa anumang masamang nangyari. Kasi aminin ko, nung tiningnan ko kung saan yung Shoko, yata ang pangalan ng nightclub na yon, kung saan ito matatagpuan, direkta sa tabi ng dagat. Ang nakakabahala kapag 3:00 ng madaling araw, baka lasing lang ang taong yon. 20 anyo siya at lumabas papuntang dagat. Pero mukhang sa ngayon, hindi doon papunta ang kasa na ito. Mula sa pananaw ng pamilya, parang bangungot talaga ang dinaranas nila. Alam ko na ang nanay at tatay, ayon sa balita, ay nasa Barcelona na. Paano mo malalampasan yon? Hindi lang language barrier ang problema. Sa Barcelona, pati mga pulis, iba ang mga patakaran. Malamang, iba rin ang pakiramdam nila sa pagbibigay ng impormasyon kaysa kung sa San Diego nangyari ang kaso. Paano mo yun haharapin? Ibig kong sabihin, lalo na kung kukuha sila ng isang pribadong investigador para tumulong at mag-imbestiga. Madalas mangyari ito sa mga kaso sa ibang bansa, lalo na sa mga pulis. Pakiramdam nila na iniisip ng mga Amerikano na makukuha nila ang gusto nila, alam mo yan, kahit ano pa yon. At iniisip nila na sa ilang paraan ay mas nakakataas sila bilang mga pulis o kung ano pa man. Kaya oo, tatanggapin nila ang kaso, pero magiging tahimik sila tungkol dito. Kung ako ang mapapayo sa pamilya, sasabihin kong umasa kayo sa konsulado ng US. Yan ang trabaho nila. May mga connection sila sa mga matataas na opisyal. At ito, pakinggan mo, ito ay kakalat. Magiging pambansang balita ito. Malaking balita ito. Sa tingin ko, magiging malaking balita ang kaso nito sa susunod na 24 na oras. At ang mga opisyal sa Espanya ay siguradong gusto makontrol ito. Sa palagay ko, dapat sandalan ng pamilya ang konsulado ng US para sa mga sagot na yan. Dahil mahirap makipag-ugnayan sa lokal, tiyak maglalaban ng maraming ego. Lalo na kung mga Amerikano sa law enforcement ay humihingi ng update. Kaya dumulog kayo sa opisina ng konsulado, nandyan sila para tumulong. At pare, alam mo yun, umaasa ka na lang sa pinakamabuti. Umaasa ka na lang na, alam mo yun, baka nagpa-party lang siya kung saan at wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Tungkol naman dito, una ko naisip ay tubig. Pero nung nakita mo yung litrato niya, hindi siya mukhang lasing o magulo. Parang uminom lang siya ng konti. Hindi siya mukhang taong papasok sa tubig. At maliwanag din ang beach doon. Parang daungan o inlet. Kaya sa tingin ko, hindi naman talaga tubig ang dahilan dito. Pero ang mahalaga talaga ay kung bakit siya umalis. Umalis ba siya para hanapin ang telepono? O sumama sa iba para mag-party na karaniwan lang sa Barcelona kahit 3:00 ng madaling araw? Hindi naman ako laging nasa Europa, pero kadalasan, dun talaga nagpupuyat ang mga tao hanggang madaling araw. Alam mo, isa rin yan sa mga lugar kung saan madalas mag-unplug ang mga tao mula sa internet. At alam mo, sana nga sa pinakamagandang sitwasyon, isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Oo. Pero kasabay nito, naiisip ko rin na mga 24 na oras mula ngayon, parang may sinusubaybay tayong kwento. Kung mapunta nga ito sa direksyon na sinasabi ng ulat, kung saan iniimbestigahan na nila ang posibleng foul play, pag-uusapan natin ito sa mga susunod na araw. Alam mo na, sa hinaharap na hindi pa natin alam kung hanggang kailan. Paano nga ba kapag nakikita mo ang mga kasong ganito na nangyayari? Lalo na sa isang banyagang bansa, kung saan ang Barcelona ay isang lugar na umaasa sa industriya ng turismo. Ayaw nilang makita bilang isang lugar na may nangyayaring foul play
sa mga Amerikanong estudyante sa kolehiyo na kumupunta doon. Paano mo nakita na naapektuhan nito ang mga pulis sa ilang kaso at mga lungsod at mga investigador kapag may ganitong kaso na nagsisimula ng mangyari? Sa tingin ko, sadyang tinatago nila ito. Nakita natin ito sa Dominican Republic nung ganitong panahon nakaraang taon. And tama. At kaya gagawin nila, alam mo, may sarili silang paraan ng paghawak ng mga kaso. Talagang, pero siguro sa tasong ito, pakinggan mo, parang may dahilan silang maniwala na may masamang pwedeng mangyari. Kasi hindi ko iniisip na bibigyan nila ng pahayag ang isang lokal na reporter kung tama ang ulat na ito, kung tama ang lokal na reporter na ito. Hindi ko iniisip na bibigyan nila siya ng pahayag na naniniwala silang may foul play na nangyari. Maliban na lang kung talagang naniniwala sila dito sa simula pa lang ng kaso, mga 20, siguro 30 oras pa lang ang nakalipas o kung ano pa man, dapat meron pa silang iba pang ebidensya. Napapaisip ako kung yung taong hawak nila na yun na nakuhanan ng telepono ay konektado sa grupo ng mga taong nakilala niya. At yung taong yun ay nagbigay ng mga pahayag o kung ano mga impormasyon tungkol sa kung anong posibleng nangyari dito. Pero nakakapagtaka rin na agad nilang hinalugog ang kanyang Airbnb. Gagawin nila yon para makita ang mga bagay doon, pero hindi ko tingin na iyon ang pangunahing prioridad. Pero isinama pa rin nila yon sa pahayag nila sa reporter. Kaya talagang nakaka-intriga ang lahat na ito. Tama yon. Sa tingin ko, mahalaga ring tandaan na ang ibig sabihin ng foul play sa Espanya o sa wikang Espanyol ay maaring iba sa ating pagkaintindi. Ibig kong sabihin, tiyak na foul play. Ibig kong sabihin, pumupunta agad ang isip mo sa pinakamasasamang posibilidad. Pero alam mo yon, kung anong maaring ibig sabihin ng foul play, ang mga posibleng kinalabasan nito ay maaring hindi kasing lala ng iniisip natin. Kapag iniisip mo ang foul play sa Estados Unidos, agad mong naiisip ang pinakamasamang senaryo. Kasama niyan, alam mo yon, based sa lugar kung nasaan sila, at kapag tiningnan mo ang mapa, oo, may tubig. Pero mukhang hindi naman ito sikat na lugar ito sa Barcelona. Paano ba gumagana yon pagdating sa pagtagpi-tagpiin ang mga detalye, alam mo yon? Kung nasa labas siya ng club kasama ang taong ito at nasa labas sila ng Sioko, saan kaya sila sunod na pumunta? Parang ang Barcelona ay lugar na pwede mong sundan sila sa kalsada at magkakaroon ka ng magandang ideya kung saan sila papunta. Pero kasabay nito, nagtataka rin ako dahil wala pa tayong naririnig na dagdag na balita tungkol doon habang nire-record natin ito. Alam mo yon, ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Gaano karami ang impormasyong meron tayo at bakit kaya wala pang inilalabas na dagdag na impormasyon? Hindi ko rin alam, kaya tama ka. Ayaw mo naman basta tawaging Europe ang lugar na to. Pwede kang gumamit ng Google Street View. Maraming kamera sa club, pati na rin sa mga negosyo sa paligid ng club. Meron ding mga kamera sa daunan at mga pantalan na nakatutok sa club na yon. Kaya sa tingin ko, makikita nila siya, matutuntun nila siya. Ang totoo, sobrang dami talagang tao doon, di ba? Kaya kung may nangyaring marahas o away, sa tingin ko agad, nating malalaman kung may nangyari sa paligid. Kaya nakakalito talaga yon. Mukhang kusa siyang sumama malamang sa isang tao. Tulad ng sabi mo, baka may maling akala na may masamang nangyari dahil hindi lang siya basta nasa kalsada. Sana nahanap na siya kung binugbog siya or may masama nangyari. Kaya baka, alam mo, mahirap sabihin pero maraming kamera talaga. At kung may nangyaring marahas, sa tingin ko makikita sana yon sa camera at sana may nagsabi na o kaya naman ay may naibigay ng impormasyon sa pamilya. Ipinapaabot ng pamilya sa publiko ang kanilang nalalaman. Kaya. Hindi ko alam pero mukhang umalis talaga siya. Kahit na sinasabi nila na nakita lang siya sa labas na nakikipag-usap sa isang hindi kilalang tao o kasamang isang hindi kilalang tao, maleno na umalis siya at malamang kasamang taong iyon. At alam mo, kung susubaybayan man nila ang sasakyan na yon o sumakay sila sa taxi or kung ano man, iniisip ko na kaya nilang malaman dahil sa dami ng mga camera doon. Alam mo naman, mataong lugar yon. Oo. At kahit paano, matukoy kung sino ang kasama niya, kung sila nga ay nasa nightclub at kung kilala ng mga tao roon ng taong yon. Hindi ko sinasabing kidnapping ito. Hindi pa natin alam. Pero iniisip ko rin, tulad ng kapag nakakakita ka ng mga internasyonal na pagdukot, Parang ang 20 anyos na estudyante sa kolehiyo ay tila walang halaga at hindi karaniwang target sa ganitong mga kaso.
Hindi, alam mo yun, ang hahabulin mo ay yung mayayaman, alam mo yun, may mga mayayamang tao sa mga yate sa parehong lugar. Alam mo, sa tingin ko, malamang may idea na sila kung sino ang kasama niya. Kasi para sabihin nilang pinaghihinalaan nilang may nangyaring masama agad-agad. Sa tingin ko, kailangan may ideya na sila kung sino ang kasama. O kung ano ang pinasok niya, o kung ano man yun. Kung hindi sila agad maglalabas ng ganong pahayag. Hindi ako naniniwala. Kaya kahit na hindi pa rin nila kinukumpirma sa puntong ito kung nakuha na nga nilang cellphone o hindi, kahit na parang may impormasyon ng pamilya, sigurado ako nakuha na nila ito mula sa isang pag-aresto na nangyari. Ang tanong dyan, nung inaresto nila ang tao at nakuha ang telepono, paano nila nalaman agad na kanya yon malamang may screen lock pa? Iniisip ko kung may sinusundan silang pangyayari sa surveillance na nagdala sa kanila sa may hawak ng telepono at di pa nila natatagpuan ang kasama niya ngayon. Tama. Yung paraan ng paghahanap nila ng telepono, mahalaga talaga yun mayon. Kaya 3:00 ng umaga. Martes, nire-record namin ito ng 2:21 Eastern Time ng Miyerkules. Kaya alam mo na at nauuna sila sa atin. Ano may kinababahala mo tungkol sa timeline na yan? Yung katotohanan lang na pangalawang araw na ito, doon na nangyayari ito at hindi pa rin siya nakikita. Kaya sa unang 12 hanggang 18 oras, pwedeng isipin na nawala niya ang telepono, hindi niya alam ang Airbnb, walang access dito, hindi alam paano kontakin ng mga kaibigan, at baka natulog na lang siya kung saan. Pagkalipapas ng 24 na oras, mukhang hindi na posible yon. Alam mo, parang duda akong nasa motel lang siya ng mahigit 24 na oras nang hindi nagigising at hindi sinusubukan bumalik. Malamang ay nagtatanong na sana siya sa pulis sa mga oras na ito. Kaya pag lumipas na yung parang panahon ng pagtulog lang muna, magiging mas critical na talaga ang sitwasyon. At dagdag pa doon, may balitang nakuha tayo ilang minuto bago tayo mag-usap na pinaghihinalaan nilang may nangyaring masama. Sa tingin ko mas marami pa silang alam at malamang mas marami pa tayong malalaman, pati na rin ang pamilya, sa susunod na 8 o 12 oras. Pero gaya na sinabi mo, wala talagang halaga. Kaya hindi ko nakikitang ito ay isang kidnapping at hindi ko maintindihan paano naging marahas ang isang bagay dahil lang sa telepono or bakit dito napansin ng mga tao sa labas na pwede makasapsi. Bakit nga ba sila umalis? Napapaisip ako kung nakit siya or pumunta sa ibang lugar, baka nag-party pa at mali lang ang nakasama niyang grupo. At hindi naman talaga siya ang target. Parang may nangyaring hindi maganda lang sa naging connection nila. Tama. Sa imbestigasyong ito, kahit paano na pag-uusapan natin kung nasaan siya. Internasyonal na lungsod ito na maraming kamera, gaya ng sabi mo. Ito ay lugar kung saan maraming tao ang may cellphone. Wala siya sa isang liblib na banyagang bansa kung saan mahirap talagang mamataan ng isang tao kapag umalis sila. Ibig kong sabihin, mukhang nasa isang lugar siya na talagang binabantayan. At makikikita natin kung ano ang mangyayari sa susunod. Sa tingin ko talaga, kung ito ay mauuwi sa isang kaso ng foul play, sana hindi. Sana ligtas siyang makauwi. Sa tingin ko, maraming atensyon agad ang kwentong ito, lalo na ngayong ikalawang araw. Pero sigurado ako, pagdating ng bukas paggising ng mga tao, kung wala pa ring sapat o maraming balita tungkol sa kung saan siya napunta, sa tingin ko, mas lalo pang magkakaroon ng atensyon ang kwentong ito. Steve Fisher, pribadong investigador ng mga nawawalang tao, laging ikinagagalak na makasama ka sa Law and Crime habang inaalam namin ang kaso ni Jimmy Gracie. Salamat sa imbitasyon, daso ko para sa pamilya at kaibigan niya at umaasa sa pinakamabuti. Diyan nagtatapos ang On The Case ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify at panuorin din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart, hanggang sa muli.